Dalawang salita ang nakasulat sa folder na nagbigay ng bigat sa hangin sa loob ng kanyang maliit na apartment. Death threat. Iyon ang trabaho. Iyon ang panganib. Para kay Police Corporal Graciela Reyes, o ara sa mga nakakakilala sa kanya, ang masalitang iyon ay parte ng kanyang bokabularyo. Sanay na siyang makabasa ng magabanta, mag-imbestiga ng krimen, at humarap sa panganib. Ito ang mundong pinili niya, isang mundong nangangailangan ng tapang at malamig na pag-isip. Ngunit sa tuwing hahawa siya ang isang bagong kaso, isang anino ng kaba ang gumagapang pa rin sa kanyang likuran. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa nag-isang sinangang araw sa kanyang buhay. Mama, tapos na po. Ang matinis na boses na iyon ay sapat na para pawiin ang lahat ng dilim na dala ng folder sa kanyang harapan. Agad niyang isinara ito at ipinatong sa mesa, kasabay ng pagpasok ng isang 8 taong gulang na batang lalaki sa sala. Suot na ang kanyang uniforme at bitbit ang kanyang backpack. Wow! Ang guwapo naman ang lian ko, sabi ni Ara. Isang matamis na ngiti ang pumunit sa kanyang seryosong mukha. Lumuhod siya para makpantay sila ng kanyang anak. Ang buhok ni Lian, na kasing itim ng gabi, ay medyo magulo pa. Kinuha ni Ara ang sukle at maingat na inayos ang buhok nito, hinahawi ang ilang hibla na tumatabing sa mga mata ng bata, mga matang puno ng buhay at inosente sa panganib ng mundo. Mama, promise. Uwi ka ng maaga ngayon. Ha? Tanong ni Lian. Ang ngalabi ay nakanguso na parang naglalambing. Naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pangakong iyon. Ang paulit-ulit na pangakong madalas niyang napapako. Hinawakan niya ang pisngi nga anak. Promise baby. Susubukan ni mama, okay? Pagkatapos ng trabaho, uwi agad ako. Inamoy niya ang buhok ni Lian. Amoy baby shampoo. Ang amoy ngang kaligtasan. Ang amoy ngang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Ang batang ito ang kanyang himala. Ang biyaya na dumating pagkatapos ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay 8 taon na ang nakalipas. Isang operasyon na halos kumitil sa kanyang buhay, at isang pagbubuntis na hanggang ngayon ay hindi niya lubos maintindihan kung paano nangyari. Sabi ng mga doktor, isang milagro. Para kay Ara, si Lian ang kanyang angkla. Ang kanyang dahilan para maging malakas. O sige na, baka malate ka pa. Sabi niya, sabay halik sa nonita. Nakahanda na baon mo. Ihatid ka na ni Lola Chetes mo sa school. Matapos may hatid ng tingin ang papalayong anak kasama ang kanyang ina, bumalik ang tingin ni Ara sa folder. Nawala na ang ngiti sa kanyang ngalabi. Ang init na dala ni Lian ay napalitan ng lamig ng kanyang propasyon. Kinuha niya ang kanyang service firearm, isinukbit ang holster sa kanyang bewang, at hinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang nanay ni Lian. Siya na si Police Corporal Reyes. Matigas ang mukha. Matalas ang mata. Handa sa anumang panganib na dala ng araw na ito. Sa presinto, ang amoy ng kapa at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Dire-diretso siya sa opisina ng kanyang hepe, si Major Santos. Reyes. Bati ng matandang opisyal, nakataas ang isang kilay habang sinusuri ang papeles sa kanyang mesa. Umupo ka. Umupo si Ara, tuwid ang likod. Sir. Nakuha mo na ang file, sabi ni Major Santos, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Dr. Rafael de Alma. Ang rockstar surgeon ng St. Michael's Medical Center. Isa sa mga pinakamagaling sa bansa. At ngayon, may gustong pumatay sa kanya. Ano po ang detalyeng nga banta? Sir. Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Nagsimula sa masulat. Ngayon, may mga text messages na palala ng palala. Paliwanag ni Major Santos, sabay abot sa kanya ng isang brown envelope. Matalino ang gumagawa nito. Walang trace. Pero malinaw ang mensahe. May kinalaman ito sa trabaho niya. May pasyente sigurong namatay, pamilyang gustong mahiganti. You know the drill. Tumango si Ara habang binubuklat ang mga litrato sa loob ng envelope. Mga sulat na gawa sa mga ginupit na letra mula sa magazine. Isang larawan ng kotse ni Dr. De Alma na may malaking gasgas. High-profile case to, Reyes. Ayokong makamali. Kailangan niya ng proteksyon, 24,7. At ikaw ang pinili ko. Ako po, sir. Bahagyang nagulat si Ara. Karaniwan,
malalaking opisyal ang binibigyan ng ganitong uri ng trabaho. He specifically requested for a female officer. Sabi ni Major Santos. Na ikinakunot ng Nuni Ara. Inisip niya siguro na hindi ganong halata. Mas madaling makakilos. At sa riko mo, ikaw ang pinakamagaling ko. Huwag mo akong bibiguin. Hindi po. Sir, mabilis na sagot ni Ara. I will do my job. Ang St. Michael's Medical Center ay parang isang ibang mundo. Malami ang hangin mula sa central air conditioning, makintab ang sahe, at abala ang lahat. Sumakay si Ara sa isang private elevator patungo sa pinakatuktok na palapag, kung saan naroon ang opisina ng Chief of Cardiothoracic Surgery. Pagbukas ang pinto ng elevator, isang malawak na opisina ang bumungat sa kanya. Ang isang pader ay purong salamin, tanaw ang buong siyudad. Ang mesa ay gawa sa mamahaling kahoy, at ang maupuan ay balat. Sa likod ng mesa, nakatayo ang isang lalaki, nakatalikod at nakatingin sa bintana. Dr. Rafael de Alma. Matangkat siya. Balingkinitan ang katawan pero halatang matipuno sa ilalim ng kanyang puting coat. Nang dahan-dahan siyang humarap, naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa gwapo ito bagay na hindi may kakaila. Mayroon siyang matangos na ilong, makapal na kilay, at mga matang nangungusap. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Mayroong isang bagay sa kanya. Isang pamilya na pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang kislap ng pakilala na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ngunit ang reaksyon ng doktor ang mas ikinagulat niya. Sa sandaling maktama ang kanilang mga mata, natigilan si Dr. de Alma. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki, at ang kanyang bibig ay nagbukas na parang may sasabihin, ngunit walang salitang lumabas. Tinitigan siya nito na parang nakakita ng multo. Hindi ito ang tingin na ibinibigay sa isang pulis na magiging bodyguard mo. Ito ay isang tingin na mas malalim, mas personal. Mabilis ding nakabawi ang doktor. Ikinurap niya ang kanyang nga mata at isang proporsyonal na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Bagamat hindi ito umabot sa kanyang nga mata. You must be Police Corporal Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakas ang kung anong emosyon na hindi matukoy ni Ara. Yes sir. PCPL. Graciela Reyes. Pakilala niya. Inilahat ang kanyang kamay. Naatubiling isang segundo si Raf bago abutin ang kamay niya. Ang padampingang kanilang nga balat ay nadulot ng isang kuryente na gumapang sa braso ni Ara. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Dr. De Alma, sabi niya. Please, call me Raf. Dr. De Alma, ulit ni Ara, pinapanatili ang formalidad. Nandito po ako para siguraduhin ang kaligtasan ninyo. Simula ngayon, kailangan kong malaman ang lahat ng schedule ninyo, lahat ng pupuntahan ninyo. At hindi na po kayo pwedeng umalis ng mag-isa. Habang nagsasalita si Ara, naglakad siya palibot sa opisina. Tiningnan niya ang nga bintana, ang lock ng pinto, ang nga posibleng blind spot. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, ngunit ramdam niya ang nga mata ni Raf na nakasunod sa bawat galaw niya. Isang titik na masyadong matindi, masyadong mapanuri. Nakakailang. I understand, sagot ni Raf, umupo sa kanyang swivel chair. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang dali niyang paksang-ayon ay lalong napataka kay Ara. Inaasahan niya ang kaunting patuto mula sa isang taong makapangyarihan at sanay na nasusunod. Ngunit heto ito, parang isang maamong tupa. Matapos ang halos isang oras ng pag-i-inspection at pagtatag ng protocol, nagpaalam na si Ara. Kailangan niyang i-secure ang perimeter ng gusali at makipag-ugnayan sa security team ng ospital. Nang nasa may pinto na siya, muli niyang sinulyapan ang opisina. At doon, sa gilid ng mesa ng doktor, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na picture frame na nakatagilid. Hindi niya manina kung ano ang larawan, isang tanawin marahil, o isang lumang gusali. Ngunit sa patingin dito, isang biglaang pakahilo ang naramdaman ni Ara. Isang deja vu na napakatindi, na halos kinailangan niyang humawa sa hambang pinto. Ano to? Napapagod lang siguro ako. Ipinilit niya ang kanyang ulo para alisin ang kakaibang pakiramdam. Humarap siyang muli sa doktor, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang seryosong pulis. Ulitin ko, Dr. De Alma, mariin niyang sabi. Mula ngayon, wala kang pupuntahan ng mag-isa.
Malinaw. Hindi agad sumagot si Raf. Nakatitik lang ito sa kanya, ang nga mata ay puno nga tanong at emosyong hindi kayang basahin ni Ara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos mabigat. Pagkatapos ng ilang sandali, nasalita ito sa isang boses na mababa at halos pabulong, isang boses na tila para lang sa kanilang dalawa. Paano kung sabihin kong, hinihintay kita? Natigilan si Ara. Ang masalitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Anong ibig niyang sabihin? Ang lahat ng profesionalismo na itinayo niya sa kanyang paligid ay biglang gumuho. Ang natira ay pakalito, pagtataka, at isang hindi may paliwanag na takot. Ang lalaking ito, ang estrangherong kailangan niyang protektahan, ay tila may hawak na isang piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya alam na nawawala. Paano kung sabihin kong, hinihintay kita? Ang masalitang iyon ay kumawala mula sa bibig ni Rafael de Alma bago pa man niya ito mapigilan. Napanood niya ang pagbabago sa mukha ni Corporal Reyes mula sa pagiging isang matigas na pulis, isang anino ngang pakalito ang dumaan sa kanyang mamata, na agad namang napalitan ng isang pada ng profesionalismo. Isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Nang tumalikod ito at lisanin ang kanyang opisina ng walang imik, napasandal si Raf sa kanyang mesa at napapikit ng mariin. Ang bigat sa kanyang dibdib, na 8 taon na niyang pasan-pasan, ay tila lalo pang bumigat. Graciela Reyes. Hindi siya maring makamali. Ang mukhang iyon, kahit pa mas matigas na ngayon at may bakas ng hirap na pinagdaanan, ay ang parehong mukha mula sa kanyang mga alaala. Ang babaeng halos mamatay sa operating table. Ang babaeng binigyan niya ang pangalawang buhay. Ang babaeng, nang hindi nito nalalaman, ay binago rin ang takbo ang buhay niya magpakailanman. Automatikong bumalik ang kanyang isipan sa gabing iyon, 8 taon na ang nakalilipas. Ang gabing iyon ay kaguluhan. Ang ilaw sa operating room ay nakakasila. 2 emergency case ang dumating ng halos sabay. Isang babaeng pulis na nabaril sa isang engkwentro, si Graciela Reyes. Kritika ang lagay. Sa kabilang kwarto, isang matandang ginang, si Mrs. Mateo, na inatake sa puso. Si Raf, na noon ay isa pa lamang up-and-coming surgeon, ang namuno sa team na nag-opera kay Ara. Ilang oras silang nagbakasakali. Dugo. Tunok ngang makina. Pawis na tumatagata sa kanyang no. Sa huli, nagtagumpay sila. Naisaba nila ang buhay ni Graciela. Isang himala, sabi ngang iba. Ngunit ang himala ay may kasamang anino. Habang napapahinga siya sa kanyang opisina, isang tawag ang natanggap niya mula sa head ng laboratory. Isang nanginginig na boses ang nasa kabilang linya. Nagkaroon daw ng sample contamination at mix-up sa cryo-storage. Dahil sa sunod-sunod na emergency, isang sample para sa isang fertility procedure ang aksidenteng nagamit sa isang prosesong ginawa para tulungan ang recovery ni Corporal Reyes matapos ang matinding trauma sa kanyang katawan. Isang pagkakamaling hindi dapat mangyari. Isang iskandalong sisira hindi lang sa karera niya, kundi sa reputasyon ng buong ospital. Nakatayo si Raf sa isang sangang daan. Ang tamang gawin ay ang i-report ito. Harapin ang konsekwensya. Pero nakita niya ang mukha ni Graciela sa kanyang isipan, isang babaeng lumaban para sa kanyang buhay. Sisirain ba niya ang kinabukasan nito dahil sa isang pagkakamali na hindi naman nito kasalanan? Kaya, sa gabing iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na bumabagabak sa kanya gabi-gabi. Itinago niya ito. Ipinapalagay niya na sa dami ng nangyari, maliit lang ang sansa na may mabuo, he covered it up. Ngayon, ang resulta ng desisyong iyon ay nakatayo sa kanyang harapan, suot ang uniforme ng pulis, na may tungkuling protektahan siya mula sa isang panganib na hindi nito alam na konektado rin sa gabing iyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Nang masigurong ligtas na ang paligid at pansamantalang wala si Corporal Reyes, binuksan niya ang kanyang laptop. Naalinlangan siya ngang isang saglit. Karapatan ba niya? Ngunit mas malakas ang puwersa na nagudyo sa kanya. Sa search bar, tinipan niya ang pangalan. Graciela Reyes. Limitado ang lumabas. Isang halos pribadong social media account. Ngunit ang profile picture ay publiko. Isang larawan ni Ara na nakangiti, isang ngiting hindi pa niya nakikita ng personal, isang ngiting malambot at puno ng pagmamahal.
At sa tabi niya, may isang batang lalaki. Mapito o 8 taong gulang, nakangiti rin, may hawa na ice cream. Naramdaman ni Raf na parang sinuntok ang kanyang sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang magabaga. Dinaunlot niya ang litrato at pinalaki ito. Ang bata. Ang mga mata nito. May kislap na pamilyar. Ang hugis ng ngiti. Parang reflection ng sarili niya sa salamin. Anak ko. Ang tanong ay umalingaw sa kanyang isipan. Isang halo ng paasa at matinding takot ang bumalot sa kanya. Sa loob ng 8 taon, sinubukan niyang hanapin si Graciela para alamin ang katotohanan. Pero bigla itong net-resign sa dating presinto at lumipat. Nawalan siya ng paraan para mahanap ito. At ngayon, heto na siya. Ipinadala mismo ang tadhana sa pintuan niya. Kinagabihan. Habang pawis siya. Kasama ang isang security guard ng ospital dahil nag-iikot pa si Ara sa grounds, natanaw niya ang kanyang sasakyan sa parking lot. May mali. Ang isang gulong sa likuran ay flat. Nang lumapit sila, hindi lang ito flat. Hiniwa ito ng isang matulis na bagay. At sa windshield, may isang puting papel na nakadikit. May nga itong kinuhang security guard. Nakasulat sa itim na marka, sa malalaking letra. Hindi lahat ni buhay ay kaya mong iligtas. Isang malamig na agos ang dumaloy sa gulugot ni Raf. Ang banta. Ito ay totoo. Ito ay personal. Ang salita ay tila isang direktang pag-atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang propesyon, sa mismong pundasyon ng kanyang pagiging isang doktor. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ni Ara ay halos nahihipo. Naging mas tahimik ito, mas formal. Bawat kilos niya ay binabantayan nito. Bawat tawa sa telepono ay pinakikinggan. Pinapanot niya ito habang nagtatrabaho ang paraan ng paskan nito sa paligid, ang talas ng kanyang mata, ang autoridad sa kanyang boses kapag kausap ang ibang security personnel. Hinangaan niya ang kanyang lakas. At kasabay nito, lalo siyang kinakain ng kanyang konsensa. Ang babaeng ito, na buong tapang na pinoprotektahan siya, ay walang kaalam-alam na siya rin ang dahilan ng pinakamalaking pagbabago sa buhay nito. Bandang hapon, habang nasa kalagitnaan sila ng check sa security footage, biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Nakita ni Raf ang agarang pagbabago sa postura nito. Ang matigas na pulis ay biglang naglaho. Hello? Lola? Anong nangyari? Mabilis na tanong ni Ara, ang boses ay puno ng paalala. Ano? Mataas ang lagnat? Sinumpong na naman ng hika. Nakinig si Raf habang ang mukha ni Ara ay unti-unting namumutla. Okay. Okay, sige. Dalhin niyo na siya dito sa St. Michael's. Sa AR. Papunta na ako diyan. Bilisan niyo. Pagkababa ang telepono, humarap si Ara sa kanya. Ang proporsyonal na maskara ay basa na. Ang nakikita niya ngayon ay hindi si Corporal Reyes, kundi isang ina na natatakot para sa kanyang anak. Sir, sabi nito. Nanginginig bahagya ang boses. Emergency. Ang anak ko. Kailangang dalhin dito. Go, sabi lang ni Raf. Ako na ang bahala dito. Puntahan mo na siya. Tumakbo si Ara palabas ang security room. Naiwan si Raf, nakatayo, ang puso ay kumakarera. Ang anak niya. Dadalhin dito. Sa ospital niya. Hindi siya nag-isip. Sumunod siya. Dumiretso siya sa emergency room. Pinapanatili ang kanyang distansya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niya silang dumating. Isang matandang babae. At si Ara, nabuhat-buhat ang isang batang lalaki na nakasupsop ang mukha sa kanyang balikat. Ang bata ay namumula at mukhang hirap huminga. Ang eksena sa air ay magulo. Puno ng tao, ingay, at amoy ng antiseptic. Nakita ni Raf kung paano si Ara, kahit balisa, ay nanatiling kalmado, kinakausap ang triagenos. Inilapak niya ang bata sa isang upuan. Silian. Habang naghihintay sila, nakatulo ang bata sa kandungan ni Ara. Pinunasan ni Ara ang noo ng anak gamit ang kanyang kamay. Ang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-alala. Sa sandaling iyon, nakita ni Raf ang isang siwang sa pader na itinayo nito. Isang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Ara ang kanyang presensya at nag-angat ito ng tingin, nagulat. Hindi pinansin ni Raf ang gulat sa mata nito. Ang kanyang atensyon ay nasa batang natutulog. Ang munting mukha. Ang payapang pahinga.
Lumuhod siya para magpantay ang tingin nila sa bata. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ara. Ang mga mata na ngayon ay puno ng pagkalito. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Raf, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Tinitigan niya si Ara, umaasang maintindihan nito, kahit kaunti lang, ang kahulugan sa likod ng kanyang nga salita. Utang ko to sa iyo. Utang ko to sa iyo. Ang anim na salitang iyon ay mas malakas pa sa putok ng baril sa pandine ni Ara. Nakaluhod si Dr. Rafael de Alma sa harap niya, ang mga mata ay nakatutok hindi sa kanya, kundi sa natutulo niyang anak. Isang utang? Anong utang ang pinagsasabi ng isang tanya na doktor sa isang simpleng pulis na tulad niya? Bago pa man siya makapagtanong, isang nurse na ang lumapit sa kanila. Ma'am, kayo po ang nanay ni Lian Reyes. Agad na napatayo si Ara, itinulak sa likod ng kanyang isipan ang tanong na bumabagaba dito. Ako nga po. The doctor is ready to see him. Mabilis na kumilos si Raf. Samahan ko kayo, sabi niya, isang pahayag na walang lugar para sa patanggi. Siya mismo ang tumulong kay Ara na buhatin si Lian papasok sa tsubika. Sa loob, ang amoy ng ospital ay mas matindi. Ang pagiging ina ni Ara ang nanay sa kanyang pagiging pulis. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakay Lian. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya si Raf. Hindi ito umalis. Nakatayo lang ito sa isang sulok, tahimik na nagmamasid habang sinusuri ng doktor sa ear ang kanyang anak. Nang ilagay ang nebulizer sa bibig ni Lian, nagsimula itong umiyak at magpumiglas. Mama, ayoko po. Shh! Baby, sandali lang to, alo ni Ara, ngunit hindi niya mapakalma ang bata. Doon lumapit si Raf. Dahan-dahan, na parang ayaw makagulat. Hey, Chem, mahinang sabi niya. Ang boses ay malumanay, ibang-iba sa autoridad na naririnig niya sa opisina nito. Tumingin ka sa labas ng bintana. See the lights. Para silang ngabituin, di ba? Napatigil sa paiyak si Lian, ang mga mata ay napunta sa direksyon ni Raf. Alam mo ba? Papatuloy ng doktor, na ang bawat isa sa atin may sariling bituin sa langit. At kahit hindi natin sila nakikita sa umaga, nandun lang sila, nakbabantay. Ay tong machine, sabi niya, sabay turo sa nebulizer. Parang stadas yan. Gagawin kang mas malakas para makalipat ka hanggang sa mabituin mamaya sa panaginip mo. Ang kwento ay simple, marahil ay katawa-tawa sa isang matanda, ngunit para sa isang 8 taong gulang na may sakit, ito ay mahika. Dahan-dahang huminahon si Lian, ang ngaluha ay natuyo sa kanyang ngapisngi. Habang nakikinig sa boses ni Raf, nakatingin lang si Ara, isang kakaibang halo ng pasasalamat at pakalito ang namumuo sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? Bakit niya ginagawa ito? Ang pag-alala niya ay tila higit pa sa obligasyon ng isang doktor sa isang pasyente o ngang isang kliyente sa anak ng kanyang bodyguard. Nang mas bumuti na ang pakiramdam ni Lian at nakatulog na ito sa maliit na kama, naupo si Ara sa isang upuan sa tabi nito. Si Raf ay nakpaalam sandali para kumuha ng kape. Pagbalik niya, iniabot nito ang isang baso sa kanya. Salamat, halos pabulong na sabi ni Ara. Walang anuman, sagot ni Raf, naupo sa upuang di kalayuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno nga hindi masabing salita. Pinutol ito ni Lian, na bahagyang gumalaw sa kanyang pakakatulo. Hinawi ni Ara ang buhok ng anak palayo sa no nito. Mama, ungo ni Lian, medyo inaantok pa. Tito Doc, yung birthmark ko sa likod, parang stud din. Sabi niya. Natigilan si Ara. Ang kanyang kamay ay nanigas sa era. Dahan-dahan siyang lumingon kay Raf, na agad namang nag-iwas ang tingin at yuminom ang kanyang kape. Isang birthmark na hugis bituin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Ara. Naalala niya ang unang araw nila sa opisina ng doktor. Nang hubarin nito ang kanyang coat para isabit, saglit na umangat ang laylayan ng polo nito sa likod. Nakita niya ito isang maliit na nunal sa may bandang balikat. Isang pamilyar na hugis. Isang maliit na bituin. Hindi. Impossible. Nakakataon lang. Ngunit para sa isang pulis na tulad niya, ang salitang nakakataon lang ay isang pulang bandila. Kinabukasan, habang natutulog pa si Lian sa bahay kasama ang kanyang lola, maagang pumasok si Ara sa presinto.
Hindi sa kanyang mesa siya dumiretso, kundi sa record section. Morning, bati niya sa matandang pulis na namamahala sa archivist. Oh, Reyes. Anong kailangan ng isang bigeting bodyguard na tulad mo dito sa malumang papel ko? Biro nito. Kailangan ko lang i-check ang isang bagay, Sir Art, sabi ni Ara. Mga unusual incident reports, mga 8 taon na ang nakalipas. Sa St. Michael's Medical Center. Kumunot ang no ni Art. Ang tagal na non. Pero sige. Kung para sa kaso yan. Ilang oras ang ginugol ni Ara sa pagbubuklat ng mamaalikabok na logbook at folder. Mga report ng nakawan, away, at kung ano-ano pa. Halos sukuan na niya ng may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Manipis lang ito. Ang label. SMMC. Security Concerns. Year 2017. Sa loop, karamihan ay mga minor complaints. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang report na isinulat ng security head ng ospital nung panahong iyon, nangingini ang kamay ni Ara habang binabasa ang mga salita. Incident Report. The 14th of October, 2017, 23:45 unscheduled power fluctuation reported in the East Wing, specifically affecting the clinical laboratory and cryo-storage facility. Duration. Approx. 7 minutes. Initial assessment points to internal grid failure. Supervisor on duty, Dr. Rafael de Alma, was notified and handled the situation internally. No further action requested. Oktober 14, 2017. Ang gabi ng kanyang operasyon. Laboratory. Power outage. Dr. Rafael D. Alma. Ang piraso ng puzzle ay nagsimulang makabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na hindi niya gustong makita. Ang kakaibang titik ni Raf noong una silang makit, ang kanyang pambihirang interes kay Lian. Ang utang na binanggit niya. Ang birthmark. At ngayon, ito. Kinunan niya ang litrato ang report gamit ang kanyang cellphone. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang pakalito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Gabi na nang harapin niya si Raf. Natakpuan niya ito sa opisina nito, nakatayo sa harap ngang salaming bintana, nakatingin sa mailaw ngang siyudad isang eksenang kaparehong ngang unang araw nilang pakikita. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Nilingon siya ni Raf, baka sa mukha nito ang pagkagulat. Corporal Reyes, sabi nito. May problema ba? Hindi umimik si Ara. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng mesa nito. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng security report. Oktober 14, 2017, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malami at matalas na parang yelo. Gabi ng operasyon ko. Gabi na halos mamatay ako. Gabi na sinabi nilang isang himala kung bakit ako nabuhay. Tumingin siya ng diretso sa mamata ni Raf, mamata ngayon ay puno ng pag-aalala. May nangyaring power outage sa laboratorio ang ospital niyo nung gabing yon. Ikaw ang duty supervisor. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa cellphone patungo sa mukha ang doktor, na ngayon ay namumutla. Hindi ito tanong bilang bodyguard mo, Dr. De Alma. Tanong ito bilang isang pulis. Lumunok si Raf, ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ano ang nangyari sa laboratory nung gabing yon, Doc? Ang tanong ay binitawan ni Ara na parang isang bato na bumaksak sa isang tahimik na lawa, lumilih hangga alon na alam niyang babago sa lahat. Ang sagot ng lalaking ito ay maring ang katotohanan na hinahanap niya, o ang kasinungalingang tuluyang wawasak sa kanya. Ang tanong ni Ara ay bumaon sa dibdib ni Rafael na parang isang scalpel malamig, matalas, at diretso sa puso. Ano ang nangyari sa laboratory nung gabing yon, Doc? Sa isang iglap, bumali ang lahat. Ang amoy ngang dugo at disinfectant. Ang pagod na gumuguhit sa kanyang nga buto. Ang nangingini na boses ng laboratory head sa kabilang linya ng telepono. Ang bigat ng isang sikretong 8 taon na niyang kinikimkim. Nakatitik siya sa mga mata ni Ara. Wala na rin ang Corporal Reyes na bodyguard niya. Ang kaharap niya ngayon ay isang investigado. Isang ina. Isang babaeng humihingi ng sagot na alam niyang may karapatan itong malaman. Bumukas ang bibig ni Raf. Sasabihin na niya. Handa na siyang akuin ang lahat. Handa na siyang harapin ang galit na tiyak na sasabog mula sa babaeng ito.
Ngunit bago pa man may lumabas na salita, isang malakas na tunog ang bumasa sa katahimikan ng kanyang opisina. Crash! Ang tunog ng nababasa na salamin. Pareho silang napalingon ni Ara sa malaking bintana. Isang malaking butas ang naroon ngayon, na parang isang itim na mata sa gitna ng tanawin ng siyudad. Sa sahe, sa gitna ng manakalat na bubo, ay may isang malaking bato. Agad na kumilos si Ara. Ang kanyang katawan ay naging alerto, ang kamay ay automatikong napahawa sa baril sa kanyang bewang. Sir Dapa! Sigaw niya. Ngunit hindi sa panganib sa labas na katingin si Raf. Ang kanyang nga mata ay napako sa batong nasa sahi. May nakapalibot dito. Isang piraso ngang papel. Habang nanatiling nakabantay si Ara sa bintana, maingat na lumapit si Raf at pinulot ang papel. Nangingini ang kanyang nga kamay habang binubuklat niya ito. Ilang salita lang ang nakasulat, ginamitan ng itim na pentel pen, ang nga letra ay magulo at puno ng galit. Ang anak mo ba ang susunod? Anak mo. Anak mo. Hindi ito banta para kay Dr. De Alma, ang tanya na surgeon. Ito ay banta para kay Rafael, ang ama. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-alinlangan. Nawala ang takot para sa kanyang karera at reputasyon. Isang mas malaki at mas primal na takot ang pumalit ang takot ng isang ama para sa kalitasan ng kanyang anak. Ang sikreto niya ay hindi na lang isang multong nakaraan, ito na ngayon ang direktang naglalagay sa panganib sa buhay ni Lian. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay naging mariin at punong isang desperadong autoridad na hindi pa nito naririnig mula sa kanya. Kailangan nating umalis, ngayon din. Anong nakasulat diyan? Tanong ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Wala nang oras para makpaliwanag. Magtiwala ka sa akin. Kailangan nating kunin si Lian. Hinawakan niya ang braso nito. Naramdaman niya ang pag-ikting ng kalamnan nito. Ang pagtutol. Ngunit nang makita nito ang itsura ng kanyang mukha ang purong takot na hindi niya itinago isang bagay ang nagbago. Tumango ito, kahit naguguluhan. Ang biyahe papunta sa bahay ni Ara ay puno ng tensyon. Si Ara ang nagmamaneho, mabilis ngunit maingat. Si Raf ay nasa passenger seat, ang papel ay mahigpit na hawa sa kanyang kamay. Ang bawat pulang ilaw ay parang isang walang hanggan. Nang makarating sila, mabilis nilang kinuha si Lian mula sa nag-aalalang lola nito. Sa gitna ng pakalito, isang bagay lang ang malinaw sa isip ni Raf. Kailangan niyang ilayo sila. Ilayo sa kung sinuman ang may gawa nito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Ara habang muli silang bumibiyahe sa madilim na kalsada. Sa isang lugar na ligtas, sagot lang ni Raf. Dinala niya sila sa isang condominium unit sa isang lugar na hindi gaanong mataw. Isa ito sa mga investment niya, isang lugar na halos walang nakakaalam. Isang safe house. Papasok nila, agad na inilibot ni Lian, ang kanyang mga mata sa bagong lugar. Dinala siya ni Raf sa isang kwarto. Dito ka muna, Cham. Mapahinga ka. Okay. Babantayan ka namin ni mama mo. Nang makatulog ang bata, naiwan silang dalawa ni Ara sa sala. Ang pinto ay nakasara. Ang nga bintana ay may makakapal na kurtina. Ang tanging ingay ay ang ugong ng aircon at ang malakas na pakabo ng dibdib ni Raf. Humarap si Ara sa kanya. Ang paalala para sa ana ay napalitan na naman ng matalas na titik ng isang investigado. Ano to, Raf? Ano yung nasa sulat? At ano ang nangyari nung gabing yon? Ito na. Wala nang atrasan. Humingang malalim si Raf. Umupo ka, Ara. Please. Nagaatubili itong sumunod. Naupo ito sa dulo ng sofa, ang postura ay nanatiling alerto, handa sa anumang mangyayari. Nagsimula si Raf. Ang nga salita ay mabagal at mahirap, na parang nga batong kailangan niyang alisin sa kanyang lalamunan. Ikinuwento niya ang lahat, ang gabi ng operasyon, ang dalawang kritikal na pasyente, ang pagod at pressure. Pagkatapos, dumating siya sa pinakamabigat na parte. May pagkakamaling nangyari sa laboratory, simulan niya, hindi makatingin ng diretso kay Ara. Isang human error, fueled by exhaustion and chaos. May na-contaminate na sample, isang sample na para sa isang fertility procedure, na aksidenteng nagamit sa'yo para tulungan ang recovery mo. Napanood niya kung paano unti-unting nabago ang mukha ni Ara habang pinoproseso nito ang kanyang mga salita. Ang pakalito.
Ang dahan-dahang pagkamulat. Ang pagsisimula ngang pangingilabot. Ang himala. Ang himala na sinabi nila sa iyo ay hindi himala, Ara. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Sinalubong ang mamata nito. Ang sakit na nakikita niya roon ay parang punyal na sumasaksak sa kanya. It was a medical incident. At ako, bilang head surgeon on duty, gumawa akong decision. Itinago ko ito. Itinago ko ito dahil natakot ako para sayo, para sa ospital, para sa sarili ko. Naisip ko na pinoprotektahan kita mula sa isang katotohanang hindi mo kailangang malaman. Tumayo si Ara. Pinoprotektahan? Ang boses niya ay isang nanginginig na bulong. Pinoprotektahan mo ako? Isang tawa ang kumawala sa kanya, isang tawang walang saya. Punong sakit. Ara. Kaya pala, sabi ni Ara. Ang pirasong puzzle ay nakakabit-kabit na sa kanyang isipan. Kaya pala ganon ka makatingin sa anak ko. Ang birthmark. Ang utang mo sa akin. Sa loob ngang 8 taon, hinanap kita, pag-amin ni Raf, ang boses ay basa. Gusto kong malaman. Gusto kong siguraduhin kung ano. Sigaw ni Ara. Ang ngeluha ay nagsisimula ng mamo sa kanyang mata. Sabihin mo. Huminga ngang malalim si Raf. Inihanda niya ang sarili para sa salitang babago sa lahat. Silian. Ang pagbubuntis mo. Hindi iyon isang himala na galing sa langit. Tinitigan niya ito ng diretso, hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi sa kanyang mata. Ikaw ang ina. At ako. Ara. Ako ang ama. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ni Raf kung paano gumuho ang mundo ni Ara sa kanyang harapan. Ang pagiging isang ina, isang single mother na mag-isang itinaguyod ang anak na isang biyaya, ay biglang naging isang kasinungalingan. Ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang pangungusap lang. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Pagtataksil. Sinubukan ni Raf na lumapit. Ara, I'm sorry. Huwag. Ang salita ay malamig na parang yelo. Patawarin mo ako. Huwag kang lalapit, ulit nito, at sa pagkakataong ito, may kasama ng babala. Ngunit hindi siya nakine. Humakbang pa siya ng isa. Isang kilos na puno ng desperasyon. Isang kilos na mali. Click. Ang tuno ay maliit lang. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Napatigil si Raf. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Ang kamay ni Ara ay nasa kanyang baril, na ngayon ay nakatutok, hindi sa kanyang ulo o dibdib, kundi sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Isang linya. Isang hangganan. Nag-angat siyang muling tingin sa mukha nito. Wala ng luha. Wala ng sakit. Ang naroon na lang ay isang malamig at matigas na galit. Ang galit ng isang inang inagawan ng katotohanan. Huwag kang lalapit sa anak ko, sabi ni Ara, ang bawat salita ay mabigat at punong lason. Ang kanyang mata ay nagbabaga. Mula ngayon, hindi ka lang client. Itinaas niya ang baril. Itinutok ito ngayon sa kanyang dibdib. Suspek ka na rin. Suspek. Ang salitang binitawan ni Ara ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat kaysa sa bakal na baril na nakatutok sa dibdib ni Raf. Ang mundo niya ay lumiit sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. Ang lalaking ito ang pinagmulan ng kanyang lakas. Ang dahilan ng kanyang pinakamalaking himala ay siya rin palang pinagmulan ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Ara, please. Pakiusap ni Raf. Ang kanyang nga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ibaba mo. Yan. Mag-usap tayo. Nausap na tayo, sagot ni Ara. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. 8 taon mo akong hinanap? Para saan? Para gumaan ang loob mo? Para sabihin sa akin na ang buong buhay ko, ang pagiging ina ko, ay resulta lang ng isang medical incident. Ang bawat salita ay may kasamang lason, isang lason na niliha mula sa nawasak na tiwala. Hindi sa ganun. Anong hindi? Humakbang siya palapit. At automatikong umatras si Raf. Ninakaw mo ang kwento ko. Raf. Ang nag-isang bagay na pinanghawakan ko na sa gitna ng lahat ng kadiliman. Binigyan ako ng Diyos ng isang milagro. Iyon pala, isa lang itong pagkakamali ng isang doktor na sobrang duwag para harapin ang totoo. Ang galit na nararamdaman niya ay parang isang nag-aalap na apoy.
Ito lang ang nag-iisang bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Galit ang kanyang kalasa. Kailangan kong tumawa, mariin niyang sabi, ibinaba ang baril ngunit hindi ang tingin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naglakad palayo, patungo sa bintana, tinitiyak na may distansya sa pagitan nila. Dinial niya ang numero ng kanyang hepe. Major Santos, bungat niya nang sagutin nito ang tawa. Sinubukan niyang panatilihing matata ang kanyang boses, pero narinig niya ang bahagyang pangingini dito. Reyes? Anong nangyari? Okay lang ba kayo? Sir, I need to request a replacement. Katahimikan sa kabilang linya. Anong sinasabi mo? Hindi ko na po kayang gawin ang trabahong to. Paamin niya. Ang nga salita ay mahirap ilabas. May personal conflict, sir. Hindi na ako objective. Corporal, naging seryoso ang boses ni Major Santos. Hindi ko alam kung anong nangyayari diyan, pero ang banta sa buhay ni Dr. De Alma ay totoo. Mas lalo kang kailangan niya ngayon. Huwag kang bibitaw. Pero, sir, that's an order, Reyes. Protect him. Do your job. Mag-report ka sa umaga. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang tawa. Napapikit ng mariin si Ara. Do your job. Paano? Paano niya poprotektahan ang lalaking sumira sa kanya? Binitawan niya ang cellphone sa lamesa. Naramdaman niya ang titik ni Raf sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito nilingon. Pakiramdam niya ay isang preso. Bihak ng kanyang uniforma. Bihak ng kanyang tungkulin. Bihak nga kahapon na biglang bumalik para singilin siya. Isang maliit na tunog mula sa kwarto ang pumutol sa tensyon. Ang pagbukas ng pinto. Mama? Ang boses ni Lian. Agad na napalingon si Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-alala. Nakatayo ang kanyang anak sa may pinto. Kinukusot ang mata. Okay ka lang, Mama? Nagugutom na po ako. Sa isang iglap, ang tensyon sa pagitan nina Ara at Raf ay napilitang magtago. Naging dalawang magulang sila na may isang anak na kailangang asikasuhin. Nakatinginan sila isang tinging puno ngang awkward na paiwas. Si Ara ang unang kumilos. Halika, baby. Sabi niya. Isang pilit na ngiti ang isinukbit sa kanyang mga labi. Nahanap siya ng kahit anong pwedeng lutuin sa kusina ng Chondo Unit. Habang naghahanda siya ng simpleng pagkain, naramdaman niya ang presensya ni Raf sa sala, tahimik na kinakausap si Lian. Nang maupo sila para kumain, ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan ni Ara si Lian. Ang paraan nito ng pahawa sa kutsara. Ang kislap sa mga mata nito habang ngumunguya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito. Ang anino ni Raf sa mukha ng kanyang anak. Ang hugis ng panga. Ang kurba ng labi. Isang katotohanang nasa harapan na niya pala sa loob ng 8 taon. Ngunit ngayon lang niya nakita. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata. Mabilis siyang tumayo. Kukuha lang ako ng tubig. Nang makalayo siya sa maliit na kusina, sumandal siya sa pader at pumikit. Hindi niya kaya. Kinabukasan, ang hangin ay nanatiling mabigat. Kailangan nilang gumawa ng desisyon. Hindi sila pwedeng magtago doon magpakailanman. May malit na playground sa baba, sabi ni Lian, na nakasilip sa bintana. Pwede po ba ako maglaro, Mama? Please? Kahit sandali lang. Tumingin si Ara kay Raf. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong paalala. Ngunit ang pagkakulong sa loob ng unit ay lalo lang napapalala sa lahat. Sige, pakpayak ni Ara. Pero doon lang tayo sa may bintana kung saan kita-kita. Huwag kang lalayo. Bumaba sila. Naupo si Ara sa isang bench na tanaw ang maliit na palaruan. Si Raf ay nanatiling nakatayo sa di kalayuan. Nakbibigay nga espasyo ngunit malinaw na nakbabantay din. Pinanot ni Ara si Lian na tumakbo papunta sa slide. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Saglit, nakalimutan niya ang lahat, siya lang at ang kanyang anak. Ara! Naksalita si Raf mula sa kanyang likuran. Alam kong galit ka. May karapatan ka. Pero kailangan nating magtulungan para malaman kung sino ang gumagawa nito. Para kay Lian. Huwag mong gagamitin ang pangalan niya, malamig na sagot ni Ara, hindi ito nililingon. Siya ang dahilan kung bakit kailangan nating maging matatag, git ni Raf. May atraso ako sa iyo.
Hayaan mo akong subukang bumawi. Hayaan mo akong protektahan kayo. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lian, na ngayon ay naglalaro sa swing. Itinutula ang sarili pataas, mas mataas, na parang gustong abutin ang langit. Lian! Dahan-dahan lang, anak, sigaw niya. Lumingon ito sa kanya at kumawi. Isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Kumawi pabalik si Ara. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit ng isang segundo. Isang segundo lang. Para lang damhin ang sinaang Ara. Para lang huminga. Pagmulat niya, wala na si Lian sa swing. Agad siyang napatayo. Lian? Inikot niya ang kanyang paningin sa palaruan. Wala. Baka nagtago lang. Lian. Halika na. Anak. Tama na ang laro. Nasimula na mangini ang kanyang boses. Tumakbo siya. Inikot ang likod ng slide. Wala. Sa ilalim ng malaking play structure. Wala rin. Raf. Sigaw niya. Ang panik ay nagsisimula ng kumain sa kanyang sistema. Napatakbo na rin si Raf. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Saan siya huling napunta? Sa swing. Nandun lang siya kanina. Ang kanyang puso ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Bilang isang pulis, alam niyang ilang segundo lang ang kailangan. Bilang isang ina, ang bawat segundong iyon ay isang eternidad ng takot. At doon, nakita niya ito. Sa isang bench na medyo malayo, sa ilalim ng isang puno. Isang bagay ang nakapatong. Isang cellphone. Ang cellphone na ibinigay niya kay Lian para sa mga emergency. Tumakbo siya palapit dito. Ang kanyang kamay ay nangingini habang dinadampot ito. Malinis. Walang bakas ng agawan. Inilagay ito doon. Sadya. Kasabay ng pahawa niya dito, nagring ito. Ang screen ay yumilaw. Ang pangalan? Anak ko. Nanginginig, sinagot niya ito. Lian? Isang katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Hindi boses ang kanyang anak. Isang boses na matanda. Basag. At puno ang sakit. Isang buhay para sa isang buhay, Corporal. Nanigas si Ara. Kilala niya ang boses ng panganib. Hanapin ninyo ako. Kung kaya ninyo ngang doktor mo. Click. Nalaglag ang telepono mula sa kanyang kamay. Kasabay nun, isang tunog ng mensahe ang narinig niya mula dito. Ping. Nanginginig, muli niya itong pinulot. Isang picture message. Binuksan niya ito. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Nasa larawan si Lian. Nakaupo sa isang madilim na silid, ang mukha ay puno ng takot. At sa likod niya, sa isang maruming pada, ay may nakasabit na isang lumang kalendaryo. May isang petsa na binilugan ng makapal at pulang marka. Oktober 14. Ang petsa ng kanyang operasyon. Ang petsa kung kailan namatay ang asawa ni Mang Cesar. Ang petsa kung kailan nagsimula ang lahat. Poviera. Ang kalendaryo. Ang petsa. Ang mukha ni Lian. Ang imahe ay paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Ara na parang isang sirang plaka. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay gumuho at nilamon siya ng buo. Ang kanyang anak. Ang kanyang himala. Nawawala. Ara. Isang kamay ang humawa sa kanyang balikat, ngunit winaksi niya ito. Huwag. Sigaw niya. Ang kanyang mamata ay ligaw. Naghahanap ng sagot sa kawalan. Ara, tingnan mo ako. Ang boses ni Raf ay hindi napakiusap. Ito ay isang utos. Pilit nitong iniharap ang mukha niya sa kanya. Pinipilit siyang tumingin sa mga mata nito. Nakita niya ang sarili niyang takot sa mukha ni Raf. Ngunit mayroon itong kasamang determinasyon. Wala na tayong oras para sa galit, Ara? Maring sabi ni Raf. Ang anak natin ang kailangan nating isipin. Kailangan kita ngayon. Kailangan kanilian. Anak natin. Ang salitang iyon, na kanina lang ay lason sa kanyang pandinig, ngayon ay naging isang angkla. Tama siya. Ang galit niya ay isang luho na hindi niya kayang bayaran sa mga sandaling ito. Tumango siya, isang mabilis at desperadong tango. Ang pulis sa loop niya ay dahan-dahang umaagaw sa kontrol mula sa ina na nakpapanik. Ang tawag, sabi ni Ara. Pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Ang ingay sa background. May narinig akong parang tren. Kinuha ni Raf ang cellphone.
Ang lokasyon ng tawag, kaya mo bang itrace? Hindi ganon kabilis, umiling si Ara. Pero ang larawan. Yan ang clue. Ipinakita niya muli ang litrato. Isang bodega? O isang lumang bahay? Maalikabok. May magkakahon sa gilid. POV. Raf. Ang kalendaryo. October 14? Para kay Ara, ito ang petsa ng kanyang operasyon. Para kay Raf, ito ang petsa ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ang araw ng kamatayan ni Mrs. Mateo. Si Mang Chesa. Bulong ni Raf. Ang asawaning pasyente kong namatay nung gabing yon. Napatingin sa kanya si Ara. Siya ang gumagawa nito. Siya lang ang may dahilan, sabi ni Raf, ang kanyang isip ay kumakarera. Sinubukan niyang alalahanin ang bawat detalye mula sa file ni Mrs. Mateo. Ang kanyang asawa, si Cesar. Ano ang trabaho nito? Ano ang? At doon, nagliwana ang isang bagay sa kanyang alaala. Isang komento na nabanggit ng nurse noon. Sabi nga asawa, hindi raw siya makakatakbo sa ospital agad dahil galing pa siya sa trabaho. Sa bodega nila. Bodega. Mabilis na tanong ni Ara. Oh, sabi ni Raf, ang pag-asa ay nasimulang sumibol. May negosyo sila, buy and sell ng malumang gamit. May bodega sila sa bandang Paco, malapit sa riles ng tren. Rails ng tren. Nakatinginan sila. Isang tinging puno ng pag-unawa. Iyon na yon. Hindi na sila nagsalita pa. Si Ara ang pumunta sa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Si Raf ang na-navigate gamit ang GPS ng cellphone. Ang biyahe ay isang malabong pakakasuno-sunod ng mailaw ng kalsada, tunog ng busina, at ang malakas na tibo ng kanilang nga puso. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanila. Arahora. Nang marating nila ang lugar, ang tanawin ay akma sa isang bangungot. Isang hilarangam nga luma at kinakalawang na bodega sa tabi ng riles ng tren. Gabi na. At tanging ang buwan at ilang poste ng ilaw ang nagbibigay liwanag. Alin dito? Tanong ni Raf. Isa-isahin natin, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay naging purong profesional. Kinuha niya ang kanyang baril. Manatili ka sa likod ko. Dahan-dahan silang lumabas ng kotse. Ang amoy ng kalawang at alikabo ang sumalubong sa kanila. Sa ikatlong bodega, nakita nila ito. Ang patlo ay bago, hindi tulad ng mga kinakalawang na kandado sa paligid. At sa ilalim ng siwang ng malaking pintong bakal, may isang manipis na sinak ng liwanag. Sumanyas si Ara kay Raf. Walang ingay, sinipa niya ang isang maliit na pinto sa gilid. Bumukas ito. Madilim sa loob. Dahan-dahan silang pumasok. Ang kanilang mga mata ay nag-adjust sa dilim. At doon, sa gitnang bodega, sa ilalim ng isang nagisang bumbilya, nakita nila sila. Si Lian. Nakaupo sa isang silya. Ang mga mata ay namumukto sa kaya. At sa tabi nito, nakatayo si Mang Cesar, hawa ang isang lumang litrato, ang mukha ay basang-basa sa luha. Mang Cesar. Mahinahon ngunit maring sabi ni Ara. Napalingon ang matanda. Nagulat. Ngunit ang gulat ay agad napalitan ng galit at sakit. Dumating kayo, sabi nito. Ang boses ay basat. Mama, sigaw ni Lian. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Mang Cesar. Hinila si Lian palapit sa kanya. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Doktor. POV. Raf. Nakita ni Raf ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Isang bagay sa loob niya ang naginit. Gusto niyang sugurin ang matanda, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakita niya ang senyas ni Ara. Hayaan mo akong kausapin siya. Naintindihan ko po ang sakit na nararamdaman ninyo, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malumanay, sinusubukang ide-eskalata ang sitwasyon. Walang sinuman ang dapat pagdaanan ang pinagdaanan ninyo. Naintindihan? Tumawa si Mang Cesar, isang tawang walang buhay. 8 taon. 8 taon akong gumigising gabi-gabi na naririnig ang huling pahinga ng asawa ko. Habang ikaw, tumingin ito kay Raf, ipinadiriwang mo ang isang himala. Isang himalang ikinamatay ng mundo ko. Masyado kang abala sa pasyente mong pulis kaya napabayaan mo ang asawa ko. Hindi po totoo yan, naksalita si Raf, ang boses ay puno ng pagsisisi. Ginawa ko po ang lahat para sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa kanilang dalawa. Pero isa lang ang nabuhay. Sigaw ngang matanda.
Habang nagsasalita si Ara, dahan-dahang gumagalaw si Raf sa gilid, sa likod ng nagtataasang tumpo ng lumang kahon at kasangkapan. Ang atensyon ni Mang Cesar ay na kay Ara. Ito na ang kanyang pagkakataon. Pakawalan niyo na po ang bata, Mang Cesar, pakiusap ni Ara. Wala siyang kasalanan dito. Ako po. Kami po ang kausapin ninyo. Sa huling sandaling ang desperasyon, tumingin si Mang Cesar sa itaas, sa isang tumpo ng mabibigat na bakal na nakasabit sa isang mahinang kadena. Tila may gagawin itong hindi maganda. Sa sandaling iyon, kumilos si Raf. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang init at bigat ng katawan ni Lian ang tanging bagay na nagsasabing totoo ang lahat ng ito. Ngunit ang kanyang mga mata, sa kabilang ng luhang bumabagsak mula rito, ay nakapako sa lalaking nakahandusay sa sahe. Si Raf. Ang puting tsoat nito ay nababahiran ng dugo. Nakapikit ito, ang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw na isang bumbilya. Medik! Isang sigaw ang narinig niya. Ang masumunod na minuto ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mapulis ay nagmamadali. Si Mang Cesar, na hindi na pumapala, ay umiyak habang isinasakay sa patrol car. Ang paramedic ay mabilis na lumapit kay Raf, ginugupit ang kanyang damit, nagsisigawan ng mga terminong medikal na hindi na pinansin ni Ara. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang pahawak niya sa kamay ni Lian habang isinasakay si Raf sa isang stretcher. Sa isang saglit, sa gitna ng kaguluhan, dumilat ang mata ni Raf. Hindi ito sa mga paramedic nakatingin, o sa kisamangang bodega. Ang mata nito ay nahanap, at natakpuan siya. Natakpuan sila ni Lian. Isang bahagyang ngiti, isang halos hindi marinig na bulong ang kumawala sa mga. Mula sa likod ng anino, tumakbo siya. Hindi papunta kay Mang Cesar, kundi diretso kay Lian. Lian! Nagulat si Mang Cesar. Nagulat si Ara. Bago pa man may makakilos, naitulak na ni Raf si Lian palayo. Kasabay nun, sa gulat at pagkatulala, nabitawan ni Mang Cesar ang isang lubid na konektado sa kadena. Isang malakas na kalabo ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang mabakal ay bumasa. Hindi to tumama kay Lian. Tumama ito kay Raf. Pov Ara. Napatakip ng bibi si Ara sa kanyang nasaksihan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sumugod ang pulis na tinawagan niya bago pa man sila bumaba ng kotse. Si Mang Cesar ay hindi na nanlaban. Umiyak na lang ito habang pinoposasan. Ngunit ang mata ni Ara ay nasa isang direksyon lang. Tumakbo siya palapit. Mama. Umiyak na salubong sa kanya ni Lian. Niyakap niya ito ng mahigpit. Labi nito, bago ito tuluyang mawalan ng malay. Ligtas. Kayo. Ilang araw ang lumipas. Ang amoy ng antiseptic ay naging pamilyar na pabango. Ang tahimik na ugong ng makina sa ospital ang naging musika sa pandinig ni Ara. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng isang pribadong silid sa St. Michael's Medical Center, pinapanot ang pagguhit ng kanyang anak. Si Lian ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na mesa sa sulok, abala sa kanyang makrayola. Ang papel sa harapan niya ay puno ng kulay. Sa kama, si Raf ay kising ne. Ang braso niya ay nakakas at may mga benda pa sa kanyang dibdib, ngunit ang pinakamatinding panganib ay lumipas na. Paminsan-minsan, ang mata nito ay napupunta kay Lian. At isang maliit na ngiti ang sumisilay sa malabi nito, isang ngiting pagod ngunit toto. Wala nang galit sa dibdib ni Ara. Sa mga araw na binantayan niya si Raf, sa mga oras na kinausap niya ang doktor, napalitan ang galit ng isang bagay na mas komplikado, paunawa, respeto, at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Nakita niya ang lalaking itinago ang isang pagkakamali, ngunit nakita rin niya ang ama na handang isakripisyo ang sarili para sa isang anak na halos ngayon lang nakilala. Mama, tapos na. Masayang sabi ni Lian. Iwinawagaywe ang kanyang obra maestra. Lumapit si Ara at kinuha ang papel. Sa drawing, may 3 tao na makakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang babae, isang batang lalaki, at isang lalaking mas matangkat sa kanilang dalawa. Pamilya. Ang ganda naman, anak, sabi ni Ara, naramdaman ang pag-init ng kanyang mata. Ipinakita niya ito kay Raf. Tinitigan ito ni Raf ng matagal. Nang maangat ito ng tingin, may luha sa gilid ng kanyang mata. Salamat, Chem, basa na sabi nito.
Nang makatulo si Lian sa maliit na sofa, naiwan silang dalawa sa katahimikan. Si Ara ang unang naksalita. Iniligtas mo siya, sabi niya, nakatingin sa natutulo na anak. Iniligtas mo ang buhay ko. Utang ko sa'yo yon. Umiling si Raf. Walang utang, Ara. Ako ang may utang sa inyo. Sa 8 taon ng katahimikan. Sa 8 taon na mag-isa mong pinalaki ang isang batang dapat ay responsibilidad ko rin. Lumapit si Ara sa tabing kama. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil gusto niya. Raf, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Kahit na simula tayo sa isang pagkakamali, si Lian ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Hindi ko yon ipapapalit sa kahit ano. Hinawakan ni Raf ang kanyang kamay. Ang pagdamping kanilang magbalat ay hindi na nadulot ng kuryente ng pagtataka, kundi ng isang banayad na init ng paunawa. Patawarin mo ako sa sakit na dinulot ko, pakiusap nito. Pinapatawad na kita, sagot ni Ara. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang isang mabigat na bagay na nawala sa kanyang dibdib. Pero, paano ngayon? Isang araw sa isang pagkataon, sabi ni Raf. Para kay Lian. Hayaan mo akong maging ama sa kanya, Ara. Hayaan mo akong bumawi sa inyong dalawa. Tumango si Ara, isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang nga labi sa loob ng mahabang panahon. Isang araw sa isang pagkakataon. Kinabukasan, isang abogado ang dumalaw sa kanila. Kinatawan niya si Mang Tiasa. Nakakulong ito at nahaharap sa mabibigat na kaso. Ngunit may isang habilin. Isang sulat ng pahingi ng tawad. Isinulat nito kung paano siya nilamon ng lungkot at galit, at sa huli, nang makita niyang handang mamatay si Raf para sa isang bata. Doon niya nakita ang doktor na hindi niya nakita noon isang taong may puso, hindi isang halimaw. Nakatingginan sina Ara at Raf, isang tingin puno ng lungkot para sa isang taong biktima rin ng mapait na kahapon. Makalipas ang ilang linggo, ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang balat. Nasa isang parke sila. Si Raf, na may saklay pa ring gamit, ay matiyagang tinuturuan si Lian kung paano makpalipat ng saranggola. Ang tawa ni Lian ay sumasabay sa ihip ng hangin sa tuwing bumabagsa ito. Ganyan lang, Chem. Subukan mo ulit. Sigaw ni Raf, ang kanyang mukha ay puno ng sigla. Mula sa isang bench, pinapanot sila ni Ara. Ang pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng pulis na laging handa sa panganib ay natutong magtiwala. Ang inang maisang lumalaban ay natutong mayroong lakas sa pagkakaroon ng kasama. Sa wakas, matapos ang ilang pagsubo, ang saranggola ay pumailan lang sa himpapawid, isang makulay na tuldok laban sa asul na langit. Naapi si Raf at Lian, isang perpektong eksena ng mag-ama. Pagkatapos, tumakbo si Lian palapit sa kanya. Hindi ito huminto. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bumalik ito kay Raf at hinawakan din ang kamay nito. Hinila niya silang dalawa, pinatatabi, hanggang sa ang kanilang magkabalikat ay halos makadikit na. Tumingala si Lian sa kanilang dalawa, ang mga mata nito ay nagliliwana, mas maliwanag pa sa araw. Tara na po, pamilya. Nakatinginan sina Ara at Raf sa ibabaw ngang ulo ng kanilang anak. Sa mga mata nga sa isa, hindi na nila nakita ang aninong nakaraan, ang sakit ng pagkakamali, o ang takot sa kasinungalingan. Ang nakita nila ay ang bukas. Isang bukas na makasama nilang haharapin at hihilumin. Isang bukas na nagsimula sa isang salita mula sa kanilang anak. Pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Raf at ng kanilang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso nga karaan. Sa iyo, mahal naming tagapakinig. Maraming salamat. Salamat sa iyong pagsubaybay, sa iyong pakikiramay, at sa pagbibigay na iyong oras at puso sa paglalakbay na ito. Isang karangalan ang isulat at bigyang buhay ang kwento nila, isang kwentong ipinanganak mula sa sakit, binalot ng galihim. Ngunit sa huli ay pinatagumpayan ng pag-ibig. Nais naming iparating, sa pamamagitan ni Ara at Raf, na ang bawat isa sa atin ay may mga sugat at dalampasanin. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi na sa pag-iwas sa sakit, kundi sa katapangang harapin ito. Naway baunin ninyo ang mensahe na ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili.
At ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, ngunit nabubuo sa pamamagitan ng pag-unawa, sakripisyo, at pagmamahal na kayang magilong ng anumang sugat. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga salobin sa comment section sa ibaba. Aling bahagi ng kuwento ang pinakatumata sa inyong puso? Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kuwento ng paibig at pag-asa.